According to the Constitution, the President presents the budget and Congress may approve the budget and even may reduce the budget, but it cannot increase the budget as requested by the President for the operations of the government. Na mas mataas ang inapprove ng Kongreso, mas mataas sa pre-propose ng executive o ng presidente. Anya tumaas ng 450 billion pesos ang ipinanukalang 281.9 billion pesos ng Office of the President na unprogrammed funds ang inaprobahan ng Kongreso. Ang issue ko ay tinaasan ng Kongreso by 450 billion pesos yung hiningi ng presidente. Bawal yun. Nasa Constitution, bawal yun. Samantala ngayong pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 5.768 trillion pesos national budget para sa 2024. Ang gagawin na lang natin ngayon, since na-approve na yan, actually, pirmado na nga yan kahapon eh. Ngayon kukuha na ngayon tayo nung itemized list to ano ba yung 450 billion pesos na kinarga sa budget. Makikita naman natin yan, hindi pwedeng hindi bigay sa atin yan. Pero hindi ko pa siya hawak sa ngayon. Pero as a matter of right, mahihingi ko dapat yan at mahihingi rin yan ng taong bayan. Tiniyak ni Pimentel na kanyang hihimayin ang paglalaan ng 450 billion pesos na idinagdag sa unprogrammed funds. Ito ang punto ni Senator Coco Pimentel kung bakit para sa kanya ay depektibo ang ipinasang 2024 national budget. Nakikita ko po yung trending. 3 taon na po to na parati na pong kinakargahan ng unprogrammed appropriations. So ganun ang reasoning nila na hindi naman yan kasama sa budget. Paano naging hindi kasama sa budget yan? Sinasabit nga ng presidente yan. Pati sa law na pinapasa namin, kasama din yan. Tapos sasabihin mo hindi kasama sa budget. Maggugunita na hindi bumoto pabor si Pimentel sa pagpasa ng panukalang budget sa susunod na taon dahil sa naturang usapin. Ang budget kasi sa akong tanawa, sa aking paningin po ay depektibo in the sense na ang approved ng Kongreso na total budget amount. Kasi ako sa total ako nakatingin eh. Sinasama ko yung unprogrammed appropriations. So ang total budget amount ay 450 billion pesos. According to the Constitution, the President presents the budget and Congress may approve the budget and even may reduce the budget, but it cannot increase the budget as requested by the President for the operations of the government. Kasi ito ang punto ni Senator Coco Pimentel kung bakit para sa kanya ay depektibo ang ipinasang 2024 national budget. Anya tumaas ng 450 billion pesos ang ipinanukalang 281.9 billion pesos ng Office of the President na unprogrammed funds ang inaprobahan ng Kongreso. Ang budget kasi sa akong tanawa, sa aking paningin po ay depektibo in the sense na ang approved ng Kongreso na total budget amount. Kasi ako sa total ako nakatingin eh. Sinasama ko yung unprogrammed appropriations. So ang total budget amount ay 450 billion pesos na mas mataas. Ang inapprove ng Kongreso, mas mataas sa pre-propose ng executive o ng presidente. Maggugunita na hindi bumoto pabor si Pimentel sa pagpasa ng panukalang budget sa susunod na taon dahil sa naturang usapin. Nilinaw naman ni Pimentel na hindi nito kinekesyon kung itemized o hindi ang naturang unprogrammed appropriations. Ang issue ko ay hindi dahil sa lump sum ito. Ang issue ko ay hindi dahil sa hindi ito itemized. Ang issue ko ay tinaasan ng Kongreso by 450 billion pesos yung hiningi ng presidente. Bawal yun. Nasa Constitution, bawal yun. Sinabi pa ni Pimentel na pagdating sa Bicameral Conference Committee na dadagdagan ng 450 billion pesos ang unprogrammed appropriations. Hindi naman anya ito ang unang pagkakataon na tumaas ang hiling na unprogrammed funds. Nakikita ko po yung trending. 3 taon na po to na
parati na pong kinakargahan ng unprogrammed appropriations. So ganun ang reasoning nila na hindi naman yan kasama sa budget. Paano naging hindi kasama sa budget yan? Sinasabit nga ng presidente yan, pati sa law na pinapasa namin, kasama din yan. Tapos sasabihin mo hindi kasama sa budget. Samantala ngayong pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 5.768 trillion pesos national budget para sa 2024, tiniyak ni Pimentel na kanyang hihimayin ang paglalaan ng 450 billion pesos na idinagdag sa unprogrammed funds. Ang gagawin na lang natin ngayon, since na-approve na yan, actually, pirmado na nga yan kahapon Ngayon, kukuha na ngayon tayo ng itemized list to ano ba yung 450 billion pesos na kinarga sa budget. Makikita naman natin yan, hindi pwedeng hindi bigay sa atin yan. Pero hindi ko pa siya hawak sa ngayon. Pero as a matter of right, mahihingi ko dapat yan at mahihingi rin yan ng taong bayan.